Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya nga po nais kong kayo po ay maging excited lagi sa Diyos. Amen? Dahil marami po talagang pagsubok. Wala pong hindi idinaraan sa pagsubok. At marami pong ikalulungkot maging ang maalab sa Diyos. Kaya laging tandaan mo po, ang manatiling tapat hanggang revival. Hindi po ano po. Ang manatiling tapat sa pagdalo sa mga gawain, hindi po Ang manatiling tapat hanggang wakas. Ang siyang purihin ng Panginoon. So araw-araw po ay labanan. You are a child of God, son or daughter, but at the same time, you are a warrior. Amen? Oh, purihin ng Panginoon. Napakaganda po ng Diyos at kailangan ay laging humahanga sa Diyos. Mamaya po instead na gagawin ko ay isa-isa, titipunin ko ang lahat ng kalalakihan at lahat ng kababaihan, magkahiwalay po mamaya, magkasunod. At ako po'y naniniwala na bawat ipinagagawa ng Diyos ay mahalaga. Amen? Kayo ba'y naniniwala na mahalaga ang bawat oras? Kayo ba'y naniniwala na ang tanging kayamanan na hindi mo na pwedeng gamitin pa ay ang oras? It is one of the precious treasure that God has gifted us with. Kaya huwag mong sasayangin ang oras sapagkat pag ito ay dumaan sa iyo, pakinabangan mo ang bawat sandali. Kaya tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, sige, sabihin mo na. Amen, sabihin mo na. Sabihin mo, hindi ako magsasayang ng oras. Amen. Napakaiksi na nga ng buhay. Tapos, oo, huwag mong sasayangin. Dahil ang mga excited at enthusiastic, sila ang aabot hanggang sa hangganan. Kaya laging ikatutuwa mo ang lahat ng nangyayari. Ang tawag kay Satanas na Diablo ay usurper. Ang ibig sabihin, siya po'y gumagamit ng kapangyarihan na hindi kaniya. So siya po ay gamit ng hindi kaniya. At sabi niya sa Panginoong Hesukristo, sambahin mo ako at lahat ng karangyaan sa buong sanlibutan ay bibigay ko sa iyo. Pero laging tandaan mo po, ang may lalang at likha at may-ari ng lahat ay ang Diyos na El Elyon. The Most High God. Amen? Ito po ang panahon na may inuulit ang Diyos. Alam niyo kung ano yung inuulit? Parang nanariwa sa akin ang 1969. Hindi pa tao ang aming mga anak. Noong 1969, si Pope John Paul II, sinabi sa mga evangelical churches, halika kayo at turuan ninyo ang mga Katoliko ng Ebanghelyo. At ang tawag po do'y charismatic wave after the Six-Day War. At kagabi, hindi po ako nakatulog hanggang umaga. Because I am so excited and enthusiastic. Alam niyo kung bakit yung Papa ngayon,
ay parang resurrection ni Pope John Paul II. Ibinubukas ang simbahang Katoliko para mangaral tayo sa kanila. Hindi tayo gagaya sa kanilang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero iibigin natin sila para kay Hesus Kristo. Amen? Amen! Hallelujah! Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 9, ano po ang sabi? At ako ay magiging lahat ng uri ng tao para makapagligtas ng isa. To save some. Amen? Sapagkat laging tandaan natin, ikaw ay nilikha ng Diyos para makapagligtas ang Diyos sa pamamagitan mo. So another move, and the wave now is, noon ay charismatic. And then mid of 1980 is prophetic. Pero alam mo, sabi nung isa nung taga Mindanao siya, at inililibing ko ang kaniyang tiyahin na Metodista. At nakairap sa akin yung mga pastor na Metodista sa Nabotas. Dahil bakit ako ang maglilibing dun sa kanilang miyembro na malaking mag-ikapo? So sila inis na inis sa akin dahil ako ay Catholic Christian. At inilibing ko yung kanilang miyembro. At kausap ko pagkatapos ng paglilibing ang isang pastor from Mindanao. At ang sabi niya, sa Mindanao, grabe ang kilos ng Diyos. Ito po yung charismatic, prophetic move ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit daw tagtuyo, pag siya'y nanalangin, umuulan. At siya gulat na gulat, siya galak na galak, at naranasan niya ang lahat ng himala. At tinanong ko siya, at ang sabi ko, napakaganda pala ng karanasan mo. Kumusta ka na ngayon? Saan ka ngayon nagpapastor? Umalis na ako. Matindi ang mga pagsubok na dinaanan ko. Nakalulungkot po. Sapagkat ang tibay ng pananampalataya ay nasa buhay na relasyon sa Diyos. Mapalad. So, seek the genuine blessing. Mapalad ang mga aba. This is genuine blessing. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kung aasahan mo ay panibagong hanap buhay, mabibigo ka at hindi ka nadadalo. Pero kung aasa kay sa Diyos, magpapabalik-balik ka sa gawain. Bakit? Diyos kasi ang iyong inaasahan. Amen? Kaya ngayong gabi, tandaan po natin, noong 1980s, yung aking pinaniwalaan, kaya hanggang ngayon ako'y matatag. Salamat sa banal na Espiritu. Yung swinging door syndrome. Nakakita po kayo nung pag pumasok ka sa isang kwarto, itinutulak mo, babalik uli yung panara. Sino yung umabot ng gano'n? Kalahati lang yun. Marami po ang tumitikim lamang at makikinig lang ng sandali. At tapos hindi na babalik sa susunod. Kung 10 man yung hindi babalik, may iiwan ng 3 at sa susunod na pag-meeting, ganun uli, may matitirang 4. So, over time, yun po ay magiging 1,000. Sapagkat yung matitira ay yung tinatawag na critical mass. Ano po yung critical mass? Ito po yung mga talagang bihasan na sa pagsubok. Sanay na sa mga krisis. Siya'y lumitaw sa ibabaw ng mga pagsubok, siya ay nakapagdidiwang. Kaya, nawa, makasama ka doon sa critical mass. Na kahit ano ang mangyari sa paligid, ikay nasa ibabaw pa rin ng lahat. Amen? At ang tawag po doon ay breakthrough. Sabihin mo sa iyong katabi, I will always experience day after day breakthroughs. Amen. Hallelujah.
Oh, purihin ang Panginoon. At naalala ko ang isang halimbawa, tingnan mo, nakatayo ka pa rin hanggang ngayon. Huwag mong pagpapansinin na ikay matanda na at hindi na kaya ng tuhod mo. Isipan lang yan. Siguro mas matanda ako sa marami sa inyo. Amen? At ako'y naglampaso pa kanina. Amen. Hallelujah. Bago ako pumunta rito. Dahil ayokong makalimutan na ako ay pangkaraniwan lang tao. Pero pagdating sa pulpito, ako ay pag-aari ng Diyos. Amen po ba? Sabihin mo, tao ka pa rin. Oh, purihin ng Panginoon. Ang Diyos po natin ay napakabuti. Ang ganda po ng Diyos. Pag naalala ko ang magpapatatas, sabi nung isang bata, hindi po patatas, brother, patata. Sabi, bakit? Isa eh. Sabi ko, patatas. So, ngayon, yan po pag binunot mo ang puno, kayo ba naniniwala na ang patatas ay nasa ilalim ng lupa katulad ng kamote? Saan ba ninyo pinuputol ang kamote? Sa dahon? Sa root crop ang tawag. Ano po? So ngayon, yung mga magsasaka dahil yung kanilang village ay lahat ay ang pataniman ng patatas. At kailangan gumising ng maaga yung mga farmers at ihiwalay ang small, medium, large, extra large. So, sila po ay paagahan ng gising dahil kailangan mauna sa nabotas. Hindi pala isda ang ating pinag-uusapan na patatas. Ang mag-iisda na mauna sa nabotas port, mahal ang kanyang presyo. Pero pag tanghali na, mura na. Di ba, Sister Carol? Tama. Amen, ganun din yung patatas. Kung sinong mauna sa pamilihan, mataas ang presyo. Pag nagdagsaan ang patatas, mura na. Kaya kailangan sila'y paagahan. At sila'y nagtataka dahil may isang kapitbahay siya na relax. At laging nauuna at mataas ang presyo ng kanyang patatas. Dahil siya Kristiyano at nag-iikap po, ewan kung dumadalo ng revival, kung meron doon, alam mo, pag ikaw ay Kristiyanong maalab, lalo na sa revival, kaiba ang karunungan mo. Amen. Tingnan mo ang iyong katabi, kaiba. Sabihin mo, kaiba ang karunungan mo. Kaya kung makikita kita sa 14 na gabi, lalong titindi ang karunungan mo. Amen. Hindi po ito biruan. Amen. Hanggang ngayon, ako'y nasa revival mula 1979. Marami na ang napagod, pero ako ay nag-enjoy because I am excited for God. Amen po ba? Ulitin kong muli, kapag ikay maalam sa Diyos, iba ang iyong karunungan. At sila nagtanong, dahil nga Kristiyano at nag-iika po. Pagdiinan mo sa katabi mo, Kristiyano at nag-iika po. At nagbibigay ng unang bunga. At sa 7 taon, hindi niya tinataniman ang kanyang lupain. At ang unang bunga, hindi niya pinuputi at hinahayaan niya sa lupa. Pag-aralan ninyo ang Deuteronomy 18. Maiintindihan ninyo kung ano ang sinasabi ko. So, ngayon hindi po yun ang ating pag-aaralan dahil ibig kong kayo ay umangat. Gusto ng Diyos na ikay nasa ibabaw dahil ikay ulo at hindi buntot. Ang ulo ay yung naniniwala sa salita ng Diyos at isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ang buntot ay nakikinig lang. Hello, kahit trilyenong bangus yan, may tinik pa rin natitira sa buntot. Nakukuha niyo po? Kaya nais kong kayo ay maging ulo at hindi buntot. Hindi rin tiyan. Dahil ang tiyang kinakain lang ang ulo, ang siyang namamahala sa buong katawan. Sabihin mo, ako'y ulo. Hello. Kaya may panauhin tayong mag-asawang misyonero at nasa bundok kami sa Prayer Mountain. Yung gusto po palang umattend, ano po, sa 16.
Mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo, napakahalaga po nung conference na yon. Pero ayaw niyang kainin ang ulo at ang sabi niya, kay pastor na lang ang ulo. At ako na may tuwan-tuwa dahil gusto ko ang ulo dahil naalaala ko ang nanay ko, pag kami kumakain, ang gusto niya ay mata ng isda. At ang sabi ko, bakit nanay ang paborito may mata ng isda? Para luminaw ang aking mata. Namatay po siya, 88 years old, malinaw ang kanyang mata. Dahil yun ang kanyang paniniwala. Amen? So ngayon, unawain mong mabuti na ang lahat ng iyong kinakain, pinaniniwalaan mong makapagpapalusog sa iyo, yun ang mangyayari sa kinain mo. Kadalasan po ang may sakit ay yung katulad ng kaibigan ko. Inaalis lahat ang balat ng manok dahil nakaka-high blood raw. Hanggang ngayon, may high blood siya. Bakit? Hindi niya napagtagumpayan ang natural. Hello. Yun din si Job. Kaya siya ay nabatbat ng pigsa dahil hindi niya napagtagumpayan ang natural. Kaya sabihin mo, mahaba ang buhay natin. Hindi baling hindi agad siya maniwala basta ikay naniniwala. Alam mo po ba na ang ginagamit ng Diyos ay yung masasama ang ugali na binago? Huwag mong ikahiya kung may masama kang ugali dahil pare-pareho tayo. Kaya nga po ngayong gabi, nais kong ipaunawa sa inyo, kapag ikay nagtuloy-tuloy sa Panginoon na lagi kang maligaya, iba ang karunungan mo. At ang sabi ng kanya mga kamagsasaka, ano ba sikreto mo? Tanghali kang gumising, at ikaw pa rin ang nauuna sa pamilihan. At ang sabi niya, simple lang mga kapatid, dahil ang isa pong Kristiyano ay hindi po naglilihim. Gusto niyang makatulong sa mga taong hindi maalam sa Diyos. Kaya kapag ibinahagi mo yung karunungang natanggap mo sa Diyos, bibigyan ka ng another level ng karunungang mas mataas dun sa iyong naipamigay. Hello? So, ang sabi, ano ang lihim mo? Hindi lihim. Bigay ng Diyos. Kaya yung kariton ko, pinadadaan ko sa baku-bakong landas at tagilid na tagilid. Kaya pagdating ko sa pamilihan, yung maliit nasa baba at ang extra large nasa ibabaw. Kaya kung ikaw ay matalino, ikay laging nasa ibabaw sapagkat ikaw ay ulo at hindi buntot. Amen? Oh! Ibibigay ng Diyos ang kayamanang nasa kadiliman sa lahat ng makatatapos ng 14 na gabi. Ang lahat ng nakatagong kayamanan sa mga lihim na lugar ay ibubuhos ng Diyos sa lahat ng makabubuo ng 14 na gabi. Praise God. Tingnan mo ang iyong katabi. If you believe the word, narito ka na rin lang, ba't pag-aalinlanganan mo pa yung iyong naririnig? Sabihin mo, paniwalaan mo. Bayad ka na sa mga utang mo. Ang asawa mo, binabago na ng Diyos ng daan-daan. Hello? Ang bank account mo ay lalaki. At ang timbang mo ay bababa. Amen. Hallelujah. Glory! Glory! So, pero kailangan po, meron kang hangaring buhat sa Diyos. Sabihin mo, this is my desire. Awitin mo ito na ginagamit mo ay iyong puso. There is only one reason why I am still alive.
to honor Him. Amen? To honor Him. Alam mo, pag laging pararangalan mo ang Diyos, payayamanin ka ng Diyos, katulad ni Brother Greg. Amen? At maraming ministeryong ikaw ay magagawa. It's only to honor Him. Amen? Kailangan yan lang ang iyong hangarin. Parangalan ng Diyos because faith is to honor God. Life is only by faith. Grace through faith. Kaya nga, huwag mong tingnan ang iyong edad. Hindi mo maiiwasan ang pagtanda. Hello? Pero laging tandaan mo na ang kayamanan mo ay ang Panginoong Hesukristo. Ulitin kong muli. Watch out what comes out of your mouth. Madaming Kristiyano, ang patutuo, yung problema niya sa kanyang pamilya. Don't do that. Ang sabi ng Panginoon, you will be my witnesses. Huwag yung masamang ugali ng asawa mo, ang iyong naghihimuto ka pa. Huwag. Ang sabi ng Panginoon, ilagak ninyo ang inyong mga kabalisahan sa akin. Ilagak ninyo ang mga kabigatan ninyo sa akin. So there must be an exchange. Kung hindi mo kayang gawin, sabihin mo, Diyos ko, turuan mo ako. Nang matira lang sa puso ko ay ang hangaring parangalan ka. Lord, have your ways in me. Satan is anti-revival. Sapagkat sa revival, alam niyang tagilid siya. Hello? So do not allow that you will be in the hands of Satan. Because all of us is in the hand of our God. Amen. Our names are inscribed. Amen. Eh, dumalo ka lang ng dumalo ng revival. Amen. Sapagkat pag revive ka, walang lugar ang sakit sa iyong isipan. Pag revive ka, walang lugar ang kahirapan sa iyong isipan. Sapagkat ang laging iisipin mo ay ang Diyos. At pag laman ng isipan mo ang Diyos, hindi ka magkukulang. Kaya sabi ni David, pag ako ay nasa hukay, hindi na kita maiisip. So gusto mong mabalam ang hukay, isipin mo lagi ang Diyos. Amen? Gusto mong hindi mamatay agad, isipin mo lagi ang Diyos. Isipin mo lagi ang Diyos, huwag ang iyong dinaramdam. Isipin mo lagi ang Diyos, huwag ang iyong edad. Isipin mo lagi ang Diyos, huwag ang iyong hanap buhay. Oh, purihin ang Panginoon. So ano ang iyong ipapatutuo? Si Jesus. Hindi yung iyong alta presyon. Si Jesus, hindi yung palabo mong mata. Sapagkat si Jesus ang nagpapalinaw ng mata. Si Jesus ang nag-aalis ng alta presyon. Si Jesus ang nagbibigay ng pera. Hello? Kaya nga ako'y inis na inis kapag ang pinatututuo ay gumaling siya sa gamot na yon. Pag hindi mo ipinagmamalaki ang salita ng Diyos, wala ka ng kwenta sa ibabaw ng lupa kapag ang salita ng Diyos ay hindi mo ipinagmalaki. You have to stand on the Word. Amen. Kaya kahit hindi ako makatulog, kahit hindi ako kumain at uminom ng tubig ng 5 araw at kalahati, maiksi pa nga yun eh. Si Moses, 80 days. Pero wag mong gagawin yun. Pag hindi laging laman ng isipan mo ang Diyos, matatalo ka ng gutom at uhaw. But blessed, so seek for the genuine blessing. But blessed are those who hunger
and thirst for righteousness. Huwag mong iisipin ang pera. Hindi ka matutulungan ng pera. Maraming ang mga bilyonaryo na tumatalon sa gusali. Isipin mo yung Diyos. At kahit buhusan ka ng pera, baliwala sa iyo ang pera. Dahil ang sabi ng kawikaan, ang mayaman sa inyo ay mag-anyong walang pera. Pero maraming walang pera na nag-aanyong mayaman. Huwag kang kukuha ng personalidad sa pera. Ang kunin natin ang itinuro ng Panginoon. Learn of me. Learn of me. Sino ang ating tutularan? Hindi po pastor. Si Jesus. For I am meek and humble of heart. Ano ang pamana sa mga meek? Buong lupa. Ano ang pamana sa lahat ng umaasa sa Diyos? Buong kaharian ng langit. Kaya ako'y napakapalad ko. Ikaw ba'y mapalad pa rin? Lahat ng babae pumunta sa harapan. Alam niyo ba na kayo ay mas malakas kaysa lalaki? Dahil kayo lamang nakaranas ng mga anak. Kung dalaga ka pa, huwag mong kalilimin dito. Hilera dito. O purihin ng Panginoon. God is the Creator God. And I am incomplete without my wife. I cannot recreate without my wife. Hello. And nais kong ipaunawa sa inyo, kung yun ay totoo sa mag-asawa, you cannot recreate a prosperous life unless we are one as body of Christ. Jesus the head, and every one of us member of that one body. Kaya I will declare that is starting tonight, ibang-iba ka ng babae. Ibang-iba ka ng babae. Aking Ama, I declare. Yes, here, I declare, starting tonight, whatever you think of according to the promises of the Word of God, you will act upon the word that you thought of, and you will prosper. And whatever your hand touch will be more than a 24-karat gold. And whatever shoulder that you will touch, there will be a mighty change in the life of that man or woman, young or old. And in the name of Jesus, I proclaim that all of you standing has long life. And God has given you both riches and honor. Starting tonight, marami ka nang bibilanging pera. Amen? Starting tonight, ang iyong pamilya ay magiging napakaligaya sa Panginoon. In the mighty precious name of Jesus, I bind the forces of darkness that will try to dissuade you not to believe. In the mighty name of Jesus, believe! Believe what you heard! At yan ang mangyayari sa iyo. At yung sinabi ko, be excited for God, magugulat ka na lamang. And with that excitement and enthusiasm, magugulat ka. Nasa hulihan mo at bumubuntot ang buo mong sambahayan. At sila ay tumitibok ang kanilang puso. Maglilingkod tayong lahat sa Panginoon. You are blessed and live according to this prophetic word that I declared upon you. God bless you all. Prosper in the name of Jesus. Sabihin ninyong lahat, salamat. At ako'y umabot pa.
sa makapangyarihan tawag ng Diyos. Bagamat ang lalaki ay huli bago magpakaalam sa Diyos, laging tandaan mo, mas maganda ng huli kaysa hindi lumapit. So ngayong gabing ito, idideklara ko, I will declare that you will be a supernaturally extraordinary man. Supernaturally extraordinary man. Aring hindi mo ito maintindihan. Laging tandaan mo, maliwanag ang Biblia. Marami ang tinanggap natin na hindi natin alam at hindi natin hiningi sa Diyos. Just receive what I am saying to you. That God has chosen you tonight to receive all the fullness of what He has planned spiritually, soully, physically, financially. Ngayong gabi, napakatindi ng ipagpapatuloy na gawin sa inyo ng Diyos. Ngayong gabi, tapos na ang mga kakapusan sa inyong buhay. Ngayong gabi, gabi ng mga gabi, kayo ang ulo ng inyong sambahayan. Kayo ang haligi ng inyong tahanan. At kailanman, hinding-hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. So I pray a financial overflow. I pray for a financial breakthrough starting tonight. In the mighty precious name of Jesus, let it follow you all the days as you live. In the name of Jesus, magkaroon ng kapangyarihan ang lahat ng inyong gagawin. Ito'y maging matinding kasaganaan, matinding kagandahan ng kabuhayan. Tanggapin mo ito ngayon. Tanggapin mo ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless. Ang Biblia po, dadalwa po ang chapter about yesterday. At ang lahat po ay about the future. Kaya marami po ang namamatay agad because they always speak of the future. There is no happiness in the future. Happiness is today. Kaya I love my wife so much. Amen. Because happiness is today. Amen. It is not in the future. Bahala na sila sa hinara. Kaya nga sabi ni Watchman Nee, the anointing is for my time, not for the past generation and not for the future generation. The anointing is for us today. Kung ano mangyayari bukas, hindi ko na pakikialaman yon, sapagkat kung matibay ka ngayon, matibay ka pagdating ng taggutom. Hindi ka hayaan na magutom, sapagkat kung kailangan magpadala ng uwak ang Panginoon, magpapadala siya ng uwak. So speak of today and use your today to give glory. Amen. Kaya mahal na mahal ko ang aking mga anak at ang aking apo. Aabutin ko ang kanyang anak. Amen. Darating ang Panginoon, pero mula 1979, sabi ko wag na tayong lumuwas. Darating na ang Panginoon. Ayan ngayon, 2014 na. Check, darating yun. Pero kung ikaw ay tuloy-tuloy sa Panginoon, hindi mo na iisipin pa kung kailan, sapagkat bawat araw, kasama natin ang Diyos. Amen. Alam mo na, ang tao ay nagsimulang mamatay nung mawalan na siya ng kaligayahan sa bawat araw ng kanyang buhay. Huwag ka pong mawawalan ng kaligayahan. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Sabi nga ng aking asawa,
Gusto ko, una akong mamatay sa iyo. Sabi ko, hindi mangyayari yan. Ako ang una sa iyo. Sabi ng isang matalinong lalaki, wala siyang ginagawa kundi mag-isip ng pawang katalinuhan. Siya ay isang Hapon. At siya ay umiisip. At ang sabi niya, ang nakalulungkot sa isang tao ay ang isang ama na namatayan ng anak. Hindi baling ang ama ang nauna sa anak. Pero sa isang ama na ang naunay anak, ito'y nakapagdudulot ng kalungkutan. Yan nais ko pong ipaunawa. Ang pangarap ko, mauna ako after 90 years. Amen? At mamatay ang asawa ko at 91 years. It's good to dream. Amen? Isip-isipin mo naman. Napakaiksi ng buhay natin. Tapos iyong uric acid. Tapos cholesterol. Huwag ka nang kumain ng french fries dahil maraming mantika. At sa pag-iwas mo, wala ka nang kakainin. Tuwan-tuwa yung iyong apo. Because He lives. Siya lang po ang buhay. His life. I can face His life. tomorrow His health. His power. because He lives. all fear is gone, and because I know He holds my future, and life is worth living just because He lives. Ang isa pang tip sa mahabang buhay, ipanalangin mo araw-araw ang iyong biyanan na galit sa iyo. Yan pa ang isang tip sa mahabang buhay. Amen? Kaya nga, alam mo, napakaganda pong mabuhay sa ibabaw ng lupa. Ikaw ba'y maligaya sa iyong buhay? Kung hindi, umupo ka ngayong gabi. Sige po, upo muna. At liligaya ka mula ngayong gabi. Pero bago ang mensahe, ayos kong gawin ninyo ang pagkakaloob sapagkat bawat piso, milyon-milyon ang nakakarinig ng mabuting balita. So bawat piso, milyon-milyong kaluluwa ang naliligtas. Huwag ka pong manghihinayang dahil ang Diyos hindi nanghihinayang at siya ay nagpapatuloy na magkaloob. Tandaan po natin that money creates ability. Ang pera po ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang kakayahan. Miscommunication will create misdeal. Tama? Kaya sa iyo pong pananalita, pag laging tama ang iyong salita, pamamanahan ka ng biyanan mo. Hindi, totoo po ito. Ang mag-asawa, kaya kami ay 39 years na tayo, 1975, 39 years. Dahil lagi kami nagkukwentuhan. Hello. Ang sikreto, kwentuhan. Tingnan mo ang iyong katabi. Kahit ako ay nakakatulog na, naiintindihan niya ako. Sapagkat alam niya na may mga araw na ako'y pagod. Hindi siya nagagalit sa akin. Bakit? Dahil buhay at bukas ang komunikasyon. It's communication. The way you speak. Kaya sabi ng Biblia, your blessing is in your mouth.
Hello. Kaya mula ngayon, mangako ka sa Diyos, hindi mo na sisigawan ang asawa mo. Hindi mo na rin sisigawan ang anak mo. Kung hihiyaw ka, impit. Amen. Kaya ngayon po, nais kong pahiran ng langis ang inyong ulo, labi. Malinis po ang kamay ko, nagsabon ako kanina. At ang dalawang palad ninyo, so that God will give you a divine ability to create money. So that you will be wealthy no matter what age you are in. Anumang edad mo, yayaman ka. Bago natin idalangin ito. Amen? So, pupunta ako sa harapan. Praise God. Amen. So, isipa mo muna ang iyong paa para malaglag yung mga kalawit na, sige po, sige, ay namamanhid yung iba sa inyo dahil sa lamig. Amen? Kaya takot na ang tiyablo dahil alam niya ang pwesto niya sa iyong sakong. Amen? Huwag mong katatakutan ng mga mangkukulam dahil sila nasa iyong sakong. Mas makapangyarihan ng Diyos natin. Amen? So halina kayo. Kayo ba'y naniniwala pag pinahirang kita ng langis ay uunlad ang iyong buhay? So saan ko kayo papahiran ng langis? Sa noo, sa bibig, at sa dalawang palad. Amen. Hallelujah. Hindi na ako magsasalita. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. At laging tandaan mo, kapag paalis na ang hadlang ng kaaway, yun yung pinakamatinding pagkakataon na parang gusto mo nang mag-give up. Pero ito sasabihin ko sa iyo, never give up. Dahil yan na yung sandali, it will be God and not you anymore. Diyos na ang mamamahala, hindi na ikaw. Kaya ihanda ninyo ang inyong puso at kayo ay mapagpala upang ang inyong nguso ay maging pagpapala. Sabihin mo sa iyong katabi, ihanda mo ang iyong puso para ikay mapagpala upang ang iyong nguso ay maging pagpapala. Prepare your heart so that you will be blessed, so that your lips will be a blessing to many. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po'y napakabuti. Laging tandaan mo ang iyong kayamanan ay nasa iyong bibig. Sabihin mo sa iyong katabi, ang iyong kayamanan nasa iyong bibig. Kaya gamitin mo ng wasto yan. Huwag mo sasabihin mahirap ang buhay, sila lang. Amen? Huwag mo sabihin masama ang pakiramdam mo, sila lang. Amen? Purihin ng Panginoon. Kayo ba'y naniniwala sa inyong naririnig? Amen? Sapagkat kapag ikaw ay nagpatuloy sa Diyos, buong pwersa ng langit, itatago yung iyong sinasabi. Ulitin kong uli, kapag ikaw ay nagpatuloy sa Diyos, buong pwersa ng langit, itataguyod yung iyong sinasabi. Kaya huwag kang magsasabi ng negatibo dahil buong pwersa ng impyerno, itataguyod yung sinasabi mo. Sino ang gusto mong tagapagtaguyod? Ang Diyos o si Satanas? Ayun, so huwag ka na magsasalita ng masama. Sabihin mo sa iyong katabi, napakaganda mo. Hindi, ikaw. Sabihin mo, kung lalaki ka, guwapo ako. Amen. Purihin ng Panginoon. Naniniwala ka ba lahat tayo ay maganda at guwapo sa harapan ng Diyos? Ang Diyos hindi nag-iit sa puwera. Lahat tayo tanggap. Sapagkat linikha tayong lahat sa larawan, wangis at tulad niya. Kaya bawat isa, kaya pag nagalit ka sa iyong mukha, si Satanas lang ang galit sa ating mukha, na impluwensyahan ka ng kaaway. Kaya kung ano ka at kung anong kulay mo, yan ang maganda para sa iyo. Nung mauso ang tall, dark, and handsome. Yun yung sabi nila. Kaya tall, dark, and never mind. Pero baguhin natin. Black is beautiful. Brown is even
Beautiful. Amen? So ngayon, ito po ang mensahe. At ang titulo po ng mensahe, Miraculous Intervention Fulfilled the Promise. Ito po isiniwalat sa akin ng banal na Espiritu. Anong oras? Kanina pong madaling araw. Alas 4 Gs ng madaling araw. Miraculous intervention fulfilled the promise. Tayo po ay manalangin. Ikaw po ay Diyos na napakabuti at laging nakikialam. Kaya salamat sapagkat sa mga palagay namin, hindi mo po itinutulot na magpatuloy kami sapagkat alam mo na marami kaming hindi alam at ikaw nalalaman mo ang lahat. Kaya nagpapaampon kaming tuloy-tuloy at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Sa Psalms 37:25, awit 37:25, I have been young and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ako ay naging bata, at ngayon ako ay tumanda na. Subalit hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ng Diyos o tinalikdan ng Diyos. Maging ang kanilang anak, hindi namamalimos ng pagkain. So dito po nakasalalay ang isang katotohanan na walang sino man sa ating pababayaan ng Diyos. Magtatapos ang pension plan sapagkat dadami ang mga pensyonado, pero hindi lalaki ang pondo ng pension plan. Pero kapag ikaw ay nagsanay sa Diyos, Diyos ang gagawa ng lahat ng paraan para ang iyong mga apo ay hindi manlimahid at hindi maging pulubi. Pero ano ang katangian na pagpapalain ng kanyang apo? The righteous. Sabihin mo sa katabi mo, ikay matuwid. It's not because of your goodness. It is because you believe Jesus. So righteousness is believing Jesus. And Abraham believed Jesus and God counted it as righteousness. So sabihin mo, sumampalataya ka lang kay Jesus. Ang katwiran ni Jesus ay nasa iyo. Ngayon, nais ko pong inyong maunawaan na ang paraan para ikaw ay magtagumpay katulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, sila po'y nagtagumpay. Pati apo ni Abraham sa kanyang apong si Jacob. Si Abraham, si Isaac ang anak ni Abraham, at si Jacob ang apo ni Abraham, at si Joseph ang anak ng apo ni Abraham. 4 na saling lahi. Pero kung papansinin natin, yun pong pattern ng paggawa at pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ay nangako kay Abraham, at si Isaac ay pinagpala ng Diyos. At kaya siya napagpala ng Diyos dahil siya ay naniwala sa ikinukwento ng kanyang tatay na si Abraham na may pangako at tipan sa kanya ang Diyos. Kaya nanindigan si Isaac sa pangako ng Diyos sa kanyang ama. At ikinwento ni Isaac ang pangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang anak na si Jacob. At ikinwento ni Jacob sa kanyang anak na si Joseph
ang pangako ng Diyos kay Amang Abraham. Kaya kung titingnan po natin, hindi ka maghihirap. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi kailanman ikaw maghihirap. Huwag kang titingin sa hanap buhay. Hindi yan ang pagkukunan ng iyong yaman. Ang Diyos ang panggagalingan ng yaman at maraming hindi makapaniwala dito. Magtapat ka lang sa Diyos at yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung kanilang pinaghirapan, nililipat sa iyo isang araw. Hello? Kaya nga ang ating gagawin lang, pagtatapat sa Diyos, sapagkat ang sabi ron, there will come a time that the wealth of the sinners, the wealth of the pawn shop, the wealth of the usurer, it will be transferred to the righteous. And who is the righteous? Those who believe Jesus. Amen. Do you believe Jesus? Amen. Then you have the righteousness of God. Matutupad ito. Kapag ikaw po ay naniniwala sa pangako, sa buhay mo walang fluctuation, sa buhay mo walang frustration, lahat ng kabiguan patungo sa iyong promosyon. Hello? Kaya kailangan maniwala ka sa pangako. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan maniwala ka sa pangako. O, purihin ng Panginoon. Ano ba pangako ng Diyos kay Abraham? Dahil kapag alam mo ang pangako, ikaw po ay magiging mabisa sa iyong panalangin. Tingnan natin silipin ang pangako ng Diyos kay Abraham. Sa Genesis 12. Verse 1, tinawag si Abraham. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. So pansinin po natin, hindi sinabi ng Diyos, into a land that I will bring thee. Ano po ang sabi? I will show thee. Yan, napakahalaga po ng mata. So, kailangan po ikaw ay keen observant. Alam niyo yung keen observant, ikay mataimtim na nagmamatsyag at nagmamasid sapagkat nandyan sa paligid mo ang iyong pagpapala. Unto a land that I will show thee, verse 2, and I will make of thee a great nation. And I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Bakit po siya pinangakuan ng Diyos? Para saan? Para si Abraham ay maging pagpapala. Tatanungin kita, ikaw ba'y pagpapala sa mga mahal mo sa buhay? Ikaw ba'y pagpapala sa mga kapitbahay mo? Ikaw ba'y pagpapala sa mga kamag-anak mo? Paano mo sila pagpapalain? The best way to bless others, to keep your mouth shut. Kaya mo lang sila magsalita na sila ang magaling. You have blessed them. Pag nakipagtalo ka, naku, meron din ako niyan. Tapos ka. Nakalikha ka ng panibagong kaaway. Magpapaligsahan kayo. Hello? So the best way to maintain strength, keep your mouth shut. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang matabil. Sino raw ang gagawa para maging dakilang bansa? Tao ang kausap ng Diyos. Pero si Abraham ay magiging bansa. Bakit ba may Pilipinas? Dahil may mga Pilipino. I will make of thee a great nation, and I will bless thee. So tuloy-tuloy po ang pangako ng Diyos. Ikaw ay gagawin kong dakilang bansa at ikaw ay pagpapalain ko at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala. Alam mo ba na ikay pagpapala? Dahil kahit ginagabi tayo, pag sumakay ka sa jeep, hindi mababangga yung sinasakyan mo because of your presence.
Kapag lumakad ka sa sidewalk at naghihintay ka ng sasakyan dahil madalang na ang sasakyan, walang makalalapit sa iyong masama. Why? Because God made you great. Kaya yung iba, ayaw nang gagabihin. Dahil mahirap na raw ang sasakyan. Pero dahil ako hindi tumingin sa sasakyan, kahit madaling araw na ako bumabagyo, nababaliktad na ang aking payong. Pero tuloy pa rin ako sa pagbabible study. Hanggang makita ng Diyos ang katapatan ng aking puso. Bagong panganak ang asawa ko at kailangan niya ng gamit at walang maiiwan sa bahay. Kaya kami dalawa sa gitna ng ulan, bumibili ng kailangan ng aming sa kanyang panganganak. O pagkapanganak. Pero kailanman hindi siya na-enclampsia. Kailanman hindi siya nagkaroon ng postpartum. Ano bang tawag doon? Hindi ko na maintindihan. Bakit? Dahil ang Diyos ang mamamahala sa iyo at sa akin. So may patutuo kami na ang Diyos ay tapat. Amen? At ang sabi sa verse 3, and I will bless them that bless thee. Dahil pag ikaw po'y pagpapala, marami po ang magpapala sa iyo. Joseph, mula nang dumating ka sa aking bahay, pinagpala ako ng todo ng Diyos. Sabi ng biyanan ni Jacob, Jacob, alam ko na malakas ka sa Diyos dahil mula nang dumating ka, grabe ang pagpapala na nangyayari sa aking buhay. You are a blessing. Amen? Hindi itutuloy ng Diyos ang pagpuksa sa Sodom at Gomorrah kung meron 10 matuwid. Kaya hanggat may matuwid sa ibabaw ng lupa, hindi pupuksain ng Diyos ang lupa. Because of that one righteous person. So, ang magpala sa inyo ay aking pagpapalain at ang susumpa sa inyo aking susumpain. At sa iyo, hindi sa iyong angkan, sa iyo, in thee. Sa iyo, Abraham, ang lahat ng mga pamilya sa lupa ay aking pagpapalain. So ano yung pangako ng Diyos? Hindi niya mahahawakan yun, hindi niya maiintindihan yun. At dahil nga hindi niya mahawakan at hindi niya maintindihan because the promise of God is not tangible. Hindi mo mahahawakan ang pangako ng Diyos. Hindi mo maiintindihan ang salita ng Diyos. Because understanding the word is when you obey, because the explanation of the word is when you reach the time wherein tutupdin ng Diyos yung kanyang pangako. Nakukuha niyo po? Kaya si Abraham, katulad ko'y nag-aalinlangan. Hanggang kailan, hanggang kailan, hanggang kailan, hanggang kailan. At ang sabi ng Diyos sa kanya, baka masira yung tiwala niya sa Diyos. Kaya sa Genesis 15, ang sabi ng Diyos kay Abraham, verse 1. Dahil may pangako ang Diyos. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield, and thy exceeding great reward. Alam nyo, sa mundo, may sinasabi ka kapag ikay nag-check-in sa 5-star. Sabi nung isang kaibigan naming misyonero, grabe, yung pinuntahan ko sa Bohol, all-star. Sapagkat siya natulog sa walang bubong, kaya puro star ang kanyang tinulugan. Hello? Kaya nais kong ipaunawa ang sabi ng Diyos, I am thy shield. Hindi ka sisipunin. Hindi ka magkakanyumonya dahil ikay sumusunod sa akin. Sabi ng Diyos. Nakukuha niyo? Alam mo, prophetic ang maraming tao. Naku, naambunan siya. Lalagnatin siya. He prophesied against himself. Hello. I am thy shield. Ano po ba ang shield?
Ako ang iyong protective covering. And thy exceeding great reward. Labis, walang katulad, pambihirang gantimpala. Nasa atin ang Diyos. Nasa atin ang Ama, nasa atin si Jesucristo, nasa atin ang banal na Espiritu. We have been blessed. Glory. Kaya nga, ang hahanapin mo araw-araw, hindi pera, mukha ng Diyos. Pag ang mukha ng Diyos ay maaliwalas na ibinaling sa iyo, hindi ko alam at hindi ko pwedeng maidetalye sa inyo kung paano kayo pagpapalain. Na pagtapos na aming mag-asawa ang aming mga anak. Nung sabihin ng Diyos, mag-full-time kayo, umalis kayo sa hanap buhay ninyo, huwag ninyong susundan ito. Personal na tawag ito sa amin. Kaunting tiis po. Sapagkat sa pagsunod namin sa Panginoon, ginawang matatalino ang aming anak. Libre ang pag-aaral. Hello? Tiis-tiis po. Bago ako nagkaroon ng magandang telebisyon after 13 years. At pinagtyagaan namin telebisyon, RCA, na galing pa sa New York na pasalubong sa akin ng asawa ko noong 1975. 1993, nung magkaroon kami ng color television. Or colored television. Amen. Pag matiisin ka, hello, pag matiisin ka, gagawin kang sakdal ng iyong pagtitiis. Let patience has its perfect work, so that you will be entire and you will lack nothing. Sino po ba ang kulang? Yung laging hinahanap, yung wala sa kanya. Sino po ba ang kulang? Nasa harap na ng pagkain. Ang tabang. May patis naman dyan. Huwag ka na magsalita. Ikaw na ang magpaalam. Nakakuha niyo po. Huwag mong hanapin yung wala. Ipagpasalamat mo yung kung ano yung meron ka. Amen? Sapagkat pagtapat ka sa kakaunti, pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng malaki. Sino ang pinagpapala ng malaki? Yung laging nagpapasalamat sa Diyos, na laging sinasabi, napakabait ng aking asawa, napakababait ng aking anak, napakababait ng aking mga apo. Ang kayamanan ng isang tao ay ang kanyang mga mahal sa buhay. Oh, purihin ng Panginoon. Ito po ay salita ng Diyos. Kaya nga po, merong 7 elemento ang buhay ng panalangin sa lumang tipan. 7 elements of prayer during the Old Testament time. Number 1, believe the promise. Paniwalaan mo ang pangako ng Diyos. Pangalawa, hingin mo na tupdin ng Diyos ang kanyang pangako. Sa Numbers 23:19. Numbers 23:19. Baliktad. Ano po ang sabi doon? God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not made it good? Basta nangako ang Diyos at hiningi mo yung kanyang pangako, gagawin ito ng Diyos. Hello? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako? Kaya kailangan araw at gabi, sinasabi mo sa Diyos yung kanyang pangako. Kaya nga kung paulit-ulit na sasabihin mo sa iyong tatay o nanay yung pangako niya, mapipilitan kang ibili. Hello? Kaya kung paulit-ulit mo sasabihin sa Diyos ang pangako niya, at sabi sa Numbers 14:28, ano ang sabi doon? Say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as you have spoken in mine ears, so will I do
to you. Ano ang sasabihin mo sa tenga ng Diyos? Pangako mo po. Pangako mo po. At ang sabi ng bagong tipan, all the promises of God in Jesus are all yes and amen in Jesus Christ. Kaya hindi ka tatalikdan ng Diyos, hindi ka magkakaita ng Diyos, sapagkat lahat ng pangako ng Diyos ay gagawin sa humihingi. So after the promise, then petition. Hihingin mo yung pangako ng Diyos. Kailangan mo ng ano ang kailangan mo, hingin mo sa Diyos dahil nangako ang Diyos na huwag kang mag-alala kung ano ang iyong kakanin. Huwag kang mag-alala kung ano ang iyong iinumin. Huwag kang mag-alala dahil ako ang magpapabahay sa iyo. Wow. Amen. Conditional po ang pangako ng Diyos. Huwag kang mag-aalala. Ulitin kong muli. Huwag kang mag-aalala. Worry not. Sino po ang nag-aalala? Diyos ko, hanggang kailan kaya? Matanda na ako, Panginoon, hanggang ngayon ay wala. At ang sabi ni Sarah, 89 years old, sipingan mo na itong aking alipin. Tinulungan nilang mag-asawa ang Diyos. O 88 years old dahil 13 years old ang kahigtan ng edad ni Ismael kay Isaac. Huwag mong tutulungan ang Diyos. Basta pangako niya, ipaalaala mo na ikaw at ang iyong sambahayan ay pasasaganain ng Diyos, na ikaw at ang iyong sambahayan ay pagpapalain ng Diyos, na ang lahat ng kwarto sa iyong bahay ay payayamanin ng Diyos. Hello? Saan nandun yun, Pastor? Nasa Proverbs 24, 3 and 4. Nasa Psalms 112, verse 3, na ang mga anak mo ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Psalms 128, Psalms 127. So ang kayamanan natin ay nasa salita ng Diyos. Amen? So when you know the promise of God, then you will petition for the fulfillment of that promise. Then thirdly, you must apply faith. Iyo pong gagamitin ang pananalig. Ano po ang pananalig? Pamumuhay sa wala. Hello? Faith is living in the invisible. Faith is walking in the unknown. So believing. So i-develop mo sa iyong buhay ay confidence in God. Tiwala sa pangako ng Diyos. Tiwala sa salita ng Diyos. Huwag kang mag-aalinlangan. May mga taong sasabihin sa iyo, hanggang kailan? Matanda ka na, hanggang ngayon wala. At ang sabi ng Biblia sa huling panahon, may mga manunuya sa inyong pananampalataya, may sisira sa inyong inaasahan, pero huwag kang magbabago ng iyong paniniwala. Darating ang iyong inaasahan sa Diyos. Kaya kapag ikaw po ay humakbang at humawak sa pangako ng Diyos, at iyong hiniling ang pangako ng Diyos, at yung hiniling mo, laging tandaan mo, a miraculous intervention or divine intervention in the process will take place. At ikagugulat mo yung araw ng katuparan sa panahong hindi mo inaasahan. So when you stand after your petition, then Satan will harass you. So the fourth elements of prayer, there will be harassment, there will be persecutors, para ikaw ay panghinain, para hindi ka na maniwala na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. So anong gagawin mo? Kapag may mga taong sumulsul sa iyo, katulad noon nung sabi ko, ang pangarap ko, kaming mag-asawa, ang pangarap namin, on or before age 35, magkakaroon kami ng bahay, sariling sasakyan. Ulit-ulit ko po itong pinapatutuo. Because what you believe and you speak often
pararangalan ka po ng Diyos doon. Kaya age 27, may sasakyan na agad kami. Age 32, may house and lot na agad kami. Kaya nga po, nais kong inyong maintindihan na ang lahat po ng pagpapala ay magbubuhat sa Diyos. Maniwala ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, paniwalaan mo si Pastor. May karanasan siya. Amen? Purihin ng Panginoon. So ngayon, anong gagawin mo pag may humahad lang sa iyo? Ikaw, magtatayo kang bahay, saan ka kukuha ng pera? Yun ang sabi sa akin. Dahil may mga tao na naiinggit at nagseselo sa iyo na baka sila'y maunahan mo. Kaya ika'y pipigilan para i-give up mo yung iyong pangarap. Pero I have an advice to you. Do not give up your dream. Hello. Amen? So the fifth element of prayer in the Old Testament. So the first is believe the promise, demand, make a petition to fulfill that God will fulfill the promise, and then apply faith. Then fourth, Satan will harass you, Satan will intimidate you, and then ang panglima, ano ang panlima? What you believe will be delayed. Ang iyong pinaniniwalaan baka ma-delay ng 25 years. Lalong dadami ang persecutor mo. Ayan, matanda ka na hanggang ngayon. Hindi pa nangyayari yung iyong pinaniniwalaan. Si Abraham, lolo na. Si Sarah, lola na. Nasaan ang pangako ng Diyos? So what you believe will be delayed. Pero as long as you stand on what you believe, then divine, miraculous intervention will take place. Yung makalangit na himala ang siyang sasakop para hindi ka manghina. And then, seventh, the fulfillment of the promise that you believe. So, ang pang-anim po, miraculous, supernatural, divine intervention. Magugulat ka na lamang at sasabihin mo, at pupurihin kita, at pupurihin kita, at pupurihin kita ngayon at kailanman. So next level, muling kukuha ka ng pangako ng Diyos. It's about kung paano magpapamilya ang iyong mga anak. Again, activate the 7 elements of prayer. Then number 7 is fulfillment. And when the promise is fulfilled, magkakaroon ka ng kakaibang boldness para mangarap sa mga imposible. So number 7 is fulfillment of the promise of God. Kaya kung titingnan natin ang parallelism sa New Testament, there are 5 levels of prayer. Dito ay 7 elements or 7 levels of prayer. Dito naman 7 elements of prayer in the Old Testament time. Ang 7 level of prayer sa New Testament is asking, seeking, knocking, fasting. So alam na po natin yan. Dahil ginagawa nating lahat. So the 7 level of prayer in the New Testament, asking, seeking, knocking, fasting. Hindi po fast eating, fasting. And then, ang susunod po, prayer warfare. Number 5, prayer warfare.
Number 6, command of faith. And then number 7, confessing. So ipapahayag mo na kahit wala pa, nasa iyo na. Amen po ba? So what are the 7 levels of faith in the New Testament? Asking, seeking, knocking, fasting, prayer warfare, command of faith, confession. I-apply mo yan, kapatid. Tuwing alas 7 ng umaga, tuwing alas 2 ng hapon, dahil yun yung ating pinagkasunduan kagabi, and then alas 9 ng gabi. So ano ang magiging laman ng ating intercessory prayer? That the honor of God will be achieved every day. Na ang Diyos ay maparangalan araw-araw. Yun yung ating idadalangin. Diyos ko, parangalan ka ng lahat ng tao. I-mention mo na yung mga tao. Diyos ko, igalang ka ng tao. Sino yung mga taong iyong idadalangin na igalang ang Diyos? That way, ang Diyos ay malulugod sa iyo. At pag nalugod ang Diyos, ipakikita ko sa inyo ang magiging epekto ng kaligayahan ng Diyos sa iyo. Bukas, dito rin sa lugar na ito, may 2 gantimpalang ibubuhos ang Diyos kapag kinalugdan ka niya. Hello? 2 pagpapalang ibubuhos ang Diyos sa iyo kapag kinalugdan ka niya. So, asking, seeking, knocking, fasting, prayer warfare, command of faith, and confessing or confession. So, hawakan mo ang kamay ng iyong katabi. So, ideklara mo sa iyong katabi na siya'y pinagpala ng Diyos. At grabe ang pagpapala niya. Sige po, ipahayag mo. Ipahayag mo. Praise God. Amen. Tapos, ipakikita ko sa inyo ang tamang panalangin. Hindi ibig sabihin ay mali ang panalangin ninyo. Tama rin. Kaya marami ang tama rin. Tinatamad ng manalangin. Dahil yung bahagi ng elemento ng panalangin, yung delayed answer to prayer, marami ang tinatamad. Pero huwag kang tatamarin. Dahil sigurado yung katugunan sa panalangin. Sabi ni Kenneth Copeland at hindi ko makalimutan, since 1982 na makilala ko siya. Dito po sa PICC. At doon sa kanyang isang aklat, affirmative prayer releases power beyond which positive answer is acquired. So, affirmative. Pag sinabing affirm, ikaw ay naniniwala na nasa iyo na. So, ganito ang panalangin. Manghawa ka sa pangako. Ang sabi ng Diyos noong October 1982, Greg, bibigyan kita ng kotse. Hello? So, pangako. So, ganito ang panalangin. Hindi na, Diyos ko, bigyan mo po akong kotse. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa kotse. I believe that I have my car. Dahil narinig kong sinabi ng Diyos. Ano ang sinabi sa iyo? Pakinggan mo ang Diyos. At pag may sinabi sa iyo ang Diyos, paniwalaan mo at hindi mo nahihingin yon, ipapahayag mo na nasa iyo na yung iyong narinig. Amen? Amen? Magkasundo tayo. At kahit ano ang mangyari, ikumpisal mo na nasa iyo na. Nasa iyo na. Kahit matalisod ka, nasa akin na. Hindi yan maliligwak. Hindi yan mawawala sapagkat ipinahayag mo. You embrace what you heard. Dahil ang pangako ng Diyos, I will guide you with mine eye. Hindi po sinabing eyes. Single-eyed ang Diyos. Pag ikaw ay tinutukan niya, hindi siya titigil. Hindi siya papayag hanggat hindi mo nakakamit yung iyong pinaniwalaan sa Kanya. God is a faithful God. God is a single-minded God. God is a single-eyed God.
Ikaw ay paborito ng Diyos. Ang Diyos ay mahal na mahal ka. Ang Diyos hindi ka tatantanan hanggat hindi mo natatanggap ang iyong pagpapala. Pero kailangan paniwalaan mo. At kung ikaw may nag-aalinlangan, sabihin mo si pastor din nag-aalinlangan. Pero hanggang paglubog lang ng araw. Pagkatapos noon, awit uli. Because He lives, I can face tomorrow. Ipakikita ko po sa inyo a wonderful transportation that you need to ride on. Sa third night po yan. Pero bukas, yung 2 gantimpalang galing langit. Kapag natanggap mo po ito bukas ng gabi, grabe. Sabihin mo sa iyong katabi, grabe. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.greggdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na anumang uri ng sakit o karamdaman yan?